Ayon dito sa latest post nitong si Snow Badwa ay mukhang tuloy na mate-trade itong si Maverick Ahan Misi. Patagal nang napapabalita actually na ito si Ahan Misi ay isa doon sa mga players na ite-trade ng Barangay Ginebra. Pero sa ngayon hindi pa natin alam kung saang team ito mapupunta at kung sino ang kapalit. Pero ang tanong ay bakit ito gagawin ng Barangay Ginebra? Ayon dito sa mga espekulasyon ng ilang mga fans na nag-comment dito sa sinabi nitong si Snow ay mukhang naghahanap daw ang Barangay Ginebra ng isa pang big man na magagamit at ipang trade nga nila itong si Maverick Ahan Misi. Kasi alam natin wala pa sa kondisyon itong si Jamie Malonzo at kaya yan ang dahilan kung bakit i-trade nila itong si Maverick Ahan Misi para makakuha ng isa pang big man. At ang balita nga kasi baka ito si Chris Newsome kapag naging unrestricted free agent sa Abril ay lumipat na sa Ginebra. So pwede na nilang i-trade itong si Maverick Ahan Misi para kumuha ng isa pang sentro. Sa ngayon, spekulasyon pa lamang yan. Ang alam natin yung kontrata kasi ni Newsome mag-expire sa Abril. At ang gusto siguro ng Ginebra, baka siguro na makukuha nila itong si Chris Newsome at syempre mabibigyan ng playing time. Kaya ite-trade na lang nila itong si Maverick Ahan Misi. Ngayon, hindi pa natin natitiyak kung saan team mapupunta ito si Maverick. Pero kung ite-trade yan, sigurado marami namang magkaka-interest dyan. Kung big man ang hanap ng Barangay Ginebra, marami dyan pwede dalhin ito dito sa Phoenix kapalit ni Kay Balungay o kaya sa Terra Firma kapalit nitong first round draft pick nila. Siguradong magiging mataas ang trade value nitong si Ahan Misi kaya hindi nakapagtataka na siya ay gawing trade asset ng Ginebra. Para doon sa mga magsasabi na baka malabong i-trade yan ng Ginebra, sino ba naman ang mag-aakala na iti-trade ng Ginebra ito si Christian Stan Hardinger? So ibig sabihin pwede talaga nilang gawin na i-trade yung mga players na yan kung sa tingin nila magiging maganda ang magiging kapalit at makatutulong. Kung ang Barangay Ginebra ay gagawa ng trade, sigurado rin na susunod na dito ang San Miguel Beer. At ang kinukonsidera ngayon sa tingin ko ng San Miguel na pwedeng makuha ay itong si Joshua Monson mula dito sa Terra Firma o dito sa Northport, Batang Pier. Alam natin na nabanggitan natin doon sa mga nakaraan nating vlog na si Monson ay medyo nag-i-struggle. Pero nagbago na yan. Nakita natin ngayong conference na to na halos every game 20 points palagi na i-score niya. At ang pinakamaganda pa dyan, hindi naapektuhan yung kanyang depensa. Naging solid two-way player ito si Joshua Monson. Actually, parang naging blessing yung pag-i-struggle ni Monson dati doon sa kanyang opensa nung bago pa lang siya dito sa PBA. Dahil nag-focus siya sa defense at naging isa na sa mga top defensive players ng liga itong si Joshua Monson. At nung gumanda na yung defense niya, gumanda na rin ngayon yung kanyang opensa. Kaya sa tingin ko, ito maganda ngayon dito kay Monson. At yan ang dahilan kung bakit siya gustong kunin ng San Miguel. Pwede na itong si Monson ay maging small forward ng San Miguel. Pwede rin na maging shooting guard at pwedeng maging point guard. So maraming pwedeng magawa ito para dito sa Beermen. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit itong si Monson ay gusto na nilang makuha. Maganda yung 1-2 punch na itong Northport, itong si Tolentino at si Monson. At kung makukuha ng San Miguel si Monson, lalakas yung kanilang lineup. Siyempre, mataas na trade value nitong si Monson ngayon, kaya wag na tayong magtaka. Kung kinakailangan ay medyo mabigat din na player ang ipapalit ng San Miguel. Baka ang ipalit nila itong si Jericho Cruz o kaya itong si Don Troliano. Hindi pa natin natitiyak pero baka itong si Motaw Tuwa masama dyan o si Jeron Teng. Ibig sabihin maraming mga pwedeng makuha itong San Miguel dito sa Northport pero mukhang itong si Monson pinaka-ideal kumbaga sa ngayon. At kung magagawa nila yan, malaking bagay ito para sa San Miguel dahil bata pa itong si Monson at all-around player. Kaya yan yung tipong player talaga na makatutulong dito sa sistema na pinapatakbo ni Coach Leo. Nanalo sa wakas itong Magnolia Chicken Templados although nahirapan sila dito sa Terra Firma Jeep. Naglaro na doon sa game si Terence Romeo although limited minutes lang. Pero ang importante para dito kay Coach Chito Victorero, at least nanalo ang Magnolia. At nakabawi na sila doon sa mga sunod-sunod nilang pagkatalo. Naging magandang balita din para dito sa Magnolia na 100% na si Ricardo Ratcliffe. Alam natin nagkaroon ito ng shoulder injury pero okay na raw siya ngayon. Although ang tanong kung kailan makababalik itong si Polly hindi pa nakatitiyak. Pero kahit wala si Polly hindi masyadong inindir ang Magnolia dahil maganda naging contribution itong si Jerome Lastimosa, itong si Ian Sanggalang, si Ratcliffe and of course si Xavier Lucero na nag-top score para sa mga kanilang team. Kaya ngayon mas sinabi ni Coach Chito Victorero na must win na yung mga remaining games ng Magnolia at yan ang dahilan kung ba't gusto nilang masiguro na magkakaroon sila ng momentum pagkatapos nitong laban kontra sa Terra Firma Jeep.
Siyempre marami nagsasabi na umaasa na talaga sila na mananalo itong Magnolia kontra Terra Firma. Pero in fairness, pinahirapan sila ng Terra Firma Jeep. Ang tanong ngayon ay kung ano kaya ang magiging momento ng Magnolia sa susunod na laro. Well, depende kasi yan kung ano ang magiging sitwasyon dito kay Paul Lee. Dahil kahit maganda nilalaro ni Jerome Lastimosa, ni Mark Baroka at ng iba pa nilang players, obviously kinakailangan nila itong si Lee para sa mga susunod pa nilang laro. Kaya yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong si Paul Lee para mapabilis yung kanyang recovery. Kinakailangan talaga siya ng Magnolia Chicken Templados ngayon dahil ang hirap ng lagay nila. Kaya ngayon, hindi na sila pwedeng matalo sa mga susunod nilang game. Sinabi ito mismo ni Coach Vic Tolero. Kaya asahan natin na itong Magnolia ay bibigay na lahat sa mga susunod pa nilang laro. Ngayon, kung ganito ang magiging sitwasyon at makababalik si Paul Lee, malaki tsansa na sa susunod na game ng Magnolia sila ay makakabawi at baka mananalo na at magiging mas maganda na ang kanilang record at makaakyat na sa standings. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong si Mike Watkins, yung import ng NLEX at yung kanilang coach na si Jong Wichiko. Nakita ito dito sa laban kagabi ng NLEX at ng Meralco kung saan natalo itong NLEX Road Warriors. Pang-apat na sunod na talo na nila yan at 3-6 na yung kanilang record. Bumagsak na yung record nila ngayon. Nakita na nagkaroon ng exchange of words itong si Watkins at itong si Jong Wichiko noong nilabas nitong si Wichiko itong si Watkins noong third quarter kung saan lumamang na Meralco 64-61. Pero mukhang nakaayos na yung dalawa dahil binalik din naman agad ng NLEX coach itong si Watkins. Pinalitan yung kanilang rookie big man na si Brandon Ramirez. Natalo nga ang NLEX dito at ang balita nag-apologize naman itong si Watkins kay Coach Jong doon sa dugout pagkatapos nilang matalo. Ang naging problema na maganda nilaro ni Watkins actually naka 38 points at 21 rebounds. Kaya lang ang problema naka-7 na turnover siya. Si Robert Bolick, 8 din yung turnover niya at yan ang dahilan kung bakit natalo itong NLEX. Yung 22 turnovers ng NLEX, 8 doon galing kay Bolick, 7 galing dito sa kanilang import na si Mike Watkins. At yan ang naging problema nitong NLEX Road Warriors ngayon. 4 na sunod na talo nila. At dati ang ganda ng umpisa nila pero nakita natin na sumadsad na talaga yung laro nitong NLEX. Kahit na ito si Watkins, ang leading candidate sa best import. So mukhang magkakaroon ng problema itong NLEX Road Warriors kung sakasakali. At yan ang dahilan kung bakit siguro nagkaroon na ng sabihin nating exchange of words itong si Bichico at itong si Mike Watkins na pareho naman nila na gustong manalo. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong NLEX kung magpapalit pa sila ng import o hindi. Sa ganda ng nilalaro ni Watkins, sa tingin ko hindi sila dapat magpalit ng import at kinakailangan lamang mag-focus sila para makabawi dahil hindi na maganda itong nangyayari sa Road Warriors. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Serino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Dexter Domer, Enju, kay Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, pinabati din natin si Katsakino Dokusin, pati na rin yung iba pa natin ng mga regular na mga viewer.